We're gonna talk about yung 5 reasons or 5 main causes bakit baon sa utang yung mga tao dito sa Amerika. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, we're gonna talk about yung 5 reasons or 5 main causes bakit baon sa utang yung mga tao dito sa Amerika. At kung bago ka lang dito sa channel na to, ako po si Vince, Filipino living the American dream. At gumagawa ko ng mga buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka kapag meron akong upload. So nag-upload ako ng vlogs every Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. And sinasagot natin yung mga comments nyo sa previous video. Gagawin natin mamaya, pero ngayon pag-usapan muna natin yung 5 reasons bakit baon sa utang ang mga tao dito sa Amerika. Bakit nga ba? Number 1, low income. So let's take California as an example. Kung tama tong nakita ko, mukhang reliable source naman. Sa California, $15.50 or $15.50 yung minimum wage dun. What? So kung nag-work ka 8 hours a day, so 15.50 times 8, calculator, so 620. So you're making $620 a week. Mukhang malaki, di ba, pag i-convert mo sa peso? Pero malit yun, guys. O kunyari kung weekly, paid ka weekly. Eh syempre, normally naman you're being paid every 2 weeks, di ba? So times 2. Meron kang 1,240. Kung titignan mo, mukha lang talaga siyang malaki. Pero kung sa dami ng bills dito, guys, which is pag-uusapan natin sa mga susunod na reasons or causes. So yun, maliit siya. Kung bakit baon yung mga tao sa utang? Kasi nga, yun yung isang cause, isang reason. Kasi maliit yung sweldo. Kung maliit yung sweldo mo, edi may tendency ka na umutang sa mga pag-uutangan. Alam mo yun? So yun. Which leads us to cause or reason number 2, high cost of living. Let's take California again as an example. Sa California, yung rent doon per month is around $1,700 or yun nga, $1,700. And going back doon sa low income kanina, if you're making around $1,200 lang or yun nga, $1,200, $1,300 kapag nasa minimum wage ka ha. Kapag mas mataas, syempre, di mas okay. Pero kung let's say, minimum wage ka, so mga $1,300 lang yun. Every 2 weeks naman yun. Pero kung a month, 2,400. So sobra pa din, hindi tumitigil doon sa rent yung gastusin. So, let's say, 2,400 yung kinikita mo a month. Tapos, let's say, mag-isa ka lang. Tapos, nagre-rent ka ng 1,700. Eh, di pa, 700 na lang natira sa'yo. Eh, what if meron ka pang, syempre, phone bill, magkano ba yun? Around 80, I think. And then, yung grocery mo, depende gaano karami ka mag-grocery. 300 a month. Siguro, kunwari lang to, eh, di may 320 ka na lang. So, ano pa ba? Eh, may kotse ka pa, guys. Dito, kapag may kotse ka, tapos nagma-monthly ka, mahal din yun. Kunyari yung Civic, ang monthly nun, around 400 or close to 500 nga eh. Brand new kasi yun, brand new kinuha. Pero depende sa'yo yun kung paano mo i-manage din yung pera mo. So yun nga yung high cost of living. Ang babayaran mo talaga, which is typical, yun nga, rent or kung may bahay ka na mortgage, kotse, syempre kasama doon yung gas, ano pa ba, maintenance ng kotse. Hindi naman yung monthly, pero darating yung time na kailangan mo every 6 months, ganyan. Depende sa grabe ng paggamit mo ng kotse. Ano pa ba, grocery. So yun, yung high cost of living, isang rason. Number 3 is education and student debt. Hindi debt na patay. Debt meaning utang, like student loans, ganyan. Dito kasi sa Amerika, guys, normal, kapag nag-college na, let's say, nag-college na yung mga anak ng mga, or yung mga bata dito, sila yung nagbabayad ng sarili, ano yung magtagalog? Sarili nilang education, like sa college, kasi sobrang mahal ng college dito. No wonder why, ang dami kong kaklase sa FEU dati, mga laking Amerika, yung pala, umuwi sila ng Pilipinas to study, ganyan. Ganon din, di ba, sa Lasal, or kahit sa school, umuwi sila sa Pilipinas para mag-college kasi ang mahal nga dito. And kapag isa ka sa, I don't know, na lumaki dito sa Amerika, and if you're watching, may kilala ka na dito nag-college and sinusuportahan ng parents nila, I salute your parents or their parents kasi sobrang sa mahal ng college dito. Tapos, well, I'm not surprised kasi diba yung tradition natin or kultura natin is kahit sa Pilipinas, yung parents send their kids to school hanggang college. Dito, guys, hindi. So, sobrang mahal. Which is, mararanasan ko na rin. Isang update lang, guys. Ayoko sanang i-announce pero wala. I'm back to school. Wow, feeling! Hindi, tapos na ako ng college sa Pilipinas, diba? Ng bachelor's degree ko sa FEU sa Pilipinas. And then ngayon, I'm taking my bachelor, tuloy ulit, dalawa. I'm taking master's degree sa University of Illinois in Chicago. So, State University yun. Parang, ano mo state sa Pilipinas? Parang siyang UP sa Pilipinas, ganyan. So, kaming mga matatalino lang nakapasok. Feeling! Hindi. So, I'm back to school.
masters. Ayan nga, kaya medyo, kung napapansin nyo talaga, nabago yung setup ko guys. Kasi ito, ano na yan, ang kalat nga eh. Ito yung ginawa kong study area. And then itong kabilang side, yung kung nasan yung mga sapatos na area. Ito na yung workstation ko. Kaya di ko nakapag-vlog lately kasi nga, ang daming basahin. Ang daming kailangan aralin. Kung kailangan ko ipasa, hindi lang pala ipasa, kailangan mataas yung grades ko guys para bayaran ng kumpanya ko yung pag-aaral ko. Ganun kasi yung may benefit. Pinag-aaral nila ako guys. Wow, parents! Hindi, pero ganun. Anyway, going back to the issue or the topic, ayan, education and student debt kasi sobrang mahal ng pag-aaral dito guys. Ay, marami rin akong kilala na dito nag-college sa Amerika na until now, puti na yung buhok nila, baon pa rin sila sa student loan nila. Kaya kung may kilala kayo nagka-college dito, nag-master's degree, PhD, and doctorate degree, baon lahat yan sa utang. Joke, hindi lahat, hindi lahat eh. Pero I doubt, parang sino ba dito sa Amerika walang utang? Parang lahat naman may utang. Alright, number 4, unexpected expenses or yung mga medical expenses. One example, swerte ka na or swerte na yung tao dito kapag meron siyang separate savings for medical or emergency expense. Una-una, ang mahal ng ano dito, ma-hospital din. Though kaya kailangan meron ka health insurance. So, parang yung HMO nga sa Pilipinas. Meron din dito, pero ang mahal guys. I-share ko na, hindi na yung exact na amount. Pero halos lahat dito, kapag meron kang health insurance, mahal yung binabawas per paycheck. Eh, di ba dito every 2 weeks? Kasi may sweldo or minsan iba every week. Kapag yung company, lalo kapag full-time or part-time din meron na benefit na health insurance, binabawas yun sa every paycheck mo nga. Which is mahal yun sa akin. More than $200 per paycheck. So, binabayaran ko 400 something or close to 500 a month sa health insurance lang. Tapos, kapag wala ka parang insurance, let's say, ayaw ko mag-insurance kasi mahal. Pero kapag na-hospital ka, like yung medical expenses, yung mga, anong tawag doon? Sabi ko, unexpected expenses. Sobrang mahal na guys, as in through the roof. Wow, through the roof. Hindi, literal. Sobrang mahal. Pero ang kagandahan dito, kung bakit nga ulit, balik tayo sa topic, bakit baon sa utang? Kunyari na hospital ka. Dito guys, unlike sa Pilipinas na na-experience namin before, dito gagamutin ka nila maski wala kang pera. Magugulat ka na lang, darating yung bill mo after a few months, after 1 year. Magugulat ka may utang ka pala doon sa, kunyari, let's say sa hospital, sa operasyon. Magugulat ka, kunyari, may insurance ka nga, health insurance, may HMO ka, di ba? Ang total bill mo umaabot sa 15,000. Pero dahil may insurance ka, 2,000 na lang daw kasi yung 13,000 sinagot ng insurance. Grabe, di ba? Convert mo sa, by the way, dollars yun guys. Convert mo. So, meron kang utang na $2,000 kasi may insurance ka. Paano kung wala ka insurance? Meron kang $15,000 na utang dahil nagpa-opera ka lang ng pigsa or something. So yun. Okay guys, last. Number 5. Poor money management or overuse ng credit card. Aminin, halos lahat tayo na may credit card ay guilty dito. Totoo naman eh, ang sarap magkaskas, di ba? Every time. Uy, may sale. Sale dyan, swipe dyan, kaskas dito, kaskas doon. Grabe. As in, lalo dito guys sa Amerika, ang daming sale palagi. Akala mo, uy, sige, 50% off or buy one, take one, ganyan. Buy one, get one. BOGO, yung pala yung term nila dito. Namin dito. Feel. Ang daming sale, ganyan. Total, konti lang, hindi naman lahat dito may cash eh. Talagang credit card lahat dito. Kahit saan ka pumunta, puro credit card, karamihan talaga ng transaction. Ito yata yung feeling ko pinaka-unang, dapat nga ito yung top 1 eh. Hinuli ko lang kasi ito yung pinaka-importante. Kung bakit baon sa utang yung mga tao dito sa Amerika. Kasi overuse ng credit card. Ang dali magkaskas anywhere, pero hindi naman nababayaran on time, or kung mababayaran man, minimum amount do lang, which is a no-no. Kailangan kapag gagamit ka ng credit card, kapag nag-post yan, ang kagandahan, huwag mo na antayin yung statement, bayaran mo na kagad. Yung iba siguro sasabihin sa inyo, huwag ka na lang mag-credit card. No, kasi dito guys, sa Amerika, importante yung credit score. Malaking bagay yung credit score dito kapag kukuha ka na ng bahay, kapag kukuha ka ng kotse, kailangan mo ng credit score. So, huwag mo sasabihin na, credit card, puro utang lang naman. Kasi nga, kailangan yun guys. Yun yung nagbabalanse sa ekonomiya. Feeling nag-ekonomista. Pero hindi, kailangan ng credit card dito. It's actually the way you manage your finances. Sabi nga nila, sabi ko din, don't live beyond your means. Ibig sabihin, kung ang sweldo mo ay 1,000, huwag kang gagastos ng 2,000, di negative ka na nun. Di may utang ka na kagad nun. So, don't live beyond your means. Importante, may savings ka pa rin. Pwede naman gumastos, mag-shopping. As long as afford mo. Hindi yung, branded nga lahat, hindi naman kayo makakain. So, alam mo yun? Wow, feeling, kala mo naman. Kala mo walang utang. Hindi, pero sinasabi ko lang yung reality, guys. Diba?
Hey guys, good morning! For today's video, magdidilig tayo kasi nga dito sa amin, 'di ba, merong may schedule dito sa amin, guys. Uy, ganda ng mga roses, 'di ba? Yung isa hindi ko alam bakit hindi siya ganun ka Pares lang yan sila, guys, pero hindi ko alam bakit hindi siya masyado tumubo. Sabay namin tinanim to, by the way. As long as may bulaklak siya. Ay, ang ating lavender, kasi ito yung hydrangea. Galit na galit sa bulaklak, 'di ba? Ganyan. So magdidilig tayo, guys. Kaya nung sinabi ko, merong schedule dito sa amin 6 to 10 AM. Ayan, by the way, kahapon, guys, nagdilig na ako ng kalahating part ng bahay dun sa gilid, yung wala namang masyadong ganap. So ngayon, itong lang, unahin natin itong mga bulaklak kasi itong garden bed, kasi nga may schedule. Ano oras na ba, guys? Wait lang, tingnan natin na 7:15 na. Tapos pwede ko itong diligan ng mga I don't know, 30 minutes. Tapos mamaya itong grass naman, tsaka yung likod. So ganun. Yung grape. Kinuha ko muna to baka mabasa yung camera. Charan! Ayan. Tignan natin kung aabot. Kailangan umabot siya dun sa dulo at dun sa hydrangea. Ayun, mukhang abot naman siya sa rosas. Mababas na ako, guys. So, papaanoin natin yung mga 30 minutes. Sinusure ko lang na talagang na lahat ng bulaklak. Basa na rin yung front porch. Okay lang yan. Ayan, so natapos na yung dito, guys. Nilipat ko na yung hose, and then kinabit ko na yung dalawang sprinkler dun. Ayan. Ay, ano ba yung nababasa ako? Baka masira yung camera. Ay, wait lang, guys. Akala ko bakit parang may fog, yun pala kasi galing ako sa loob ng bahay tapos nag-moist tong Ben, yung lens. Ayan. Akala ko ano nangyayari. Tirekyo ako tapos may fog. Ano yun? 8:30 na pala, guys, by the way. Kanina mga 7 something pa lang yung 7:30. Tapos ayun, kaya matagal. Kaya ngayon lang ulit ako kasi nga ginawa ko parang, ilang ba ginawa ko? 30 to 45 minutes lang yun. Then nagpagas ako. Hinatid ko yung sister-in-law ko sa bus station. Ganun yung ganap namin dito, guys. Malapit lang naman dito yan. Ayan. And then pagbalik ko, nilipat ko na, diba? And then yung sa backyard din, ano ba yun? Bakit ba nagmo-history naman? And then yung sa backyard din, nilagay ko na yung dalawang hose. Diba? And after nitong dalawang to, lilipat ko naman dito para lahat ay malagyan ng tubig. Alam mo yun, green na green, pero dati patay. Kung napapanood yung mga luma kong vlog, sabi niya, bakit nagbablog yung lalaki? Bakit ba? So ayan. Tapos ito pala, recently nagpasil kami ng concrete ng driveway. Hindi ko alam na kailangan pala yun, guys. Kunento lang sa akin ng kapitbahay ko. Sabi niya, when are you gonna do the, tawag doon? When are you gonna seal your driveway? Sabi ko, what do you mean seal? Kailangan pala i-seal, guys. Kaya pala napansin ko, dati, kung hindi siya nakasil, ang kulay niya ganun, nakita niyo yung sa kalsada. Ganyan, parang light na light lang siya kasi hindi siya nakasil. Or kung nasil man, na napaglumana ng panahon. Kaya pala nababakbak yung guys, yung mga concrete or yung mga spalto or yung concrete nga. Kailangan siya i-seal para hindi siya magbako-bako. Ayan, ang mahal niya. Kung curious kayo magkano, huwag nyo nang tanungin. Lang, kala ko mura lang Ayun, no. Wait lang, distract ako. May anong tawag dyan? May bunga. Ano ba to? May prutas, guys. What is it? Wah, buti pa tong kitang-kita. Hindi ko makita sa pag tinititigan lang buti may zoom. Ano yan? Apple? Oh, bayabas. Bayabas! Hindi, kung ano man yan. Mamaya, hindi ko alam kung lalapit ako. Pero, yun lang. Hello, neighbors! Wow, walang neighbor. Hindi, actually, yung mga neighbor ko, ayan dito sa aking katabi. At ayan.
John Dale Di Mayuga, thanks sa pag-refresh ng mga ideas for visa application, Kuya Vince. Brents Jello Valladolid, hello Idol Vince, ang luwag ng backyard mo. Meron nagtanong about the salary, 27 per hour, pang entry level nurse salary. Depende kasi sa location ng work dahil doon sa place na yun, ang basis ng prevailing wage determination. Correct. Shoutout naman dyan, Idol. Shoutout to Brents Jello Valladolid. So, depende kung nasa ang state and nasa ang, yun nga, kung nasa ang lugar ka, doon magde-determine magkano yung starting salary. Daniela Scar, thank you. More subscriber to come po. Rhea Payabyab. Good day, Sir Vince. Pa-shoutout po. Shoutout to Rhea Payabyab. Naka-schedule na po ako for interview sa January 2024 for tourist visa. Sana pala rin makapasa. Wala po kasi akong travel history. Anyways, very entertaining ng mga vlogs nyo. Ingat and God bless you po. So, who knows, diba? Dasal-dasal lang, Rhea Payabyab. Malay mo naman. Hindi kasi, depende naman yun eh. Hindi naman ibig sabihin na wala kang travel history, hindi ka na makakapasa. So, talagang swertihan siya. Kaya, good luck. J9128, Boss Vince, ano pong common causes ng pagbagsak sa medical? I mean, anong klaseng mga sakit ang pwedeng magpabagsak sa medical? I don't know, siguro, kunyari sa x-ray, diba? Kung bakit kayo na x-ray, kasi gusto nila tignan kung meron kang TB, yun, babagsak ka sa medical. Ano pa ba yung mga ginawa sa medical ulit? May blood test ba? Hala, nakalimutan ko na. Meron ding, ano ba yung mga pinagagawa dun? Physical exam, meron bang ano nun? So yun, ang pinaka nakikita ko talaga yung sa x-ray eh. Ano, kung meron kayong alam, comment down below ano yung mga rason bakit babagsak sa medical. Mr. Fifth Sage, yo bra, salamat sa pagsagot, ingat. Arnold Booker, hello Lodi bro, what's good? Oo nga, yun nga nalaman. Ang hirap, Tagalog. O feeling, kala mo naman. Hirapan ng mag-Tagalog. Joke lang, huy, baka maniwala yung mga tao. Arnold Booker, hello, Lodi bro, what's good? Oo nga, yun nga nalaman ko about having a pet or dog here in the US. Medyo masalimuot. Hindi katulad sa Pinas, arborin mo lang mga nanganak ng aso ng tropa or kapitbahay mo. Pili ka lang kung yung spotted or walang buntot. Actually. Oo nga, no? By the way, bro, ano ba na ipangako ko sa yung pasalubong from Dubai? Buhangin ata, di ba? Pwede ba yun? Pwede ba yung buhangin? Ano, Rolex? Wow, feeling! Rolex or pwede na yung mga, ano din, sapatas. So, seryoso. Hindi, joke lang, ano ba? Kaya mag-apal lang, bro. Pinatanggal sa bagahe. Ano ba naman yan? Over baggage na daw. Sorry naman, nakailang punta na kami dyan sa Ilinwa. Hindi kita makita. Ang hirap mo naman pala hagilapin, bro. Google map ko na next time para mabilis. Ingat, Lods, and God bless. God bless you too. Grabe ka, message mo ko sa Instagram, Idol. Magkikita tayo. Yung ano, yung sapatos ko. Hindi, joke lang. Normally, kapag mayroong bisita at pupunta, nakipagkita kami sa ano, dito, wala naman iba. Sa downtown, gala-gala sa downtown, shot. So yun, ano ba? Puntahan yung tatwa ni Michael Jordan, yung mga ganyan. Message mo lang ako sa IG. Amiel, Dan Kuya Vince. So yun. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung tinapos mo tong video without skipping, maraming salamat! Joke lang. Thank you so much for watching. If you haven't yet, please subscribe to this channel. Kung meron kang tanong, anything about Buhay America or kahit ano, comment down below. Don't forget to like and share this video. And magkita-kita tayo. By the way, may nakalimutan ako sabihin. If you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts. At magkita-kita tayo on the next vlog. Peace!